Sobrang yabang talaga ng asawa ni Tita, Papa. Hindi porket mayaman po sila. Sobrang yabang. Ay, anak, yun na nga eh. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ugali nun. Kaya lang, ayoko na lang patulan kasi lalaki na lang yung problema eh. Hayaan mo, Papa. Pag ako po nakagraduate, sisiguraduhin ko pong makakuha po ako ng magandang trabaho. Ako po maghihiganti para sa'yo. Naku nak, yun ang wag mong gagawin. Kahit ganit tayo kahirap, kahit hiwalay kami ng mama mo, kahit madalas, halos utang lang ang option natin para mabuhay. Wag mo isasama sa pangarap yung paghihiganti. Kung sila, ganun sila, wag mo nang gayahin. Kasi anak, pag napuno ng galit yung dibdib mo habang inaabot mo yung pangarap mo, maaga pa lang wala ka ng peace of mind. Maaga pa lang pressure ka na. Sa nakita mo kanina, pinagtulungan man nila ako kung ano-ano man narinig mo. Nagpapasalamat ako dahil hindi ka nagsalita ng kung ano-ano at napigilan mo yung sarili mo. Pero anak, hindi ako sangayon sa sinabi mo sa akin na magsisikap ka para sa paghihiganti sa kanila. Hindi naman tulog ang Diyos, nak eh. Iikot pa yung mundo ulit. Bata ka, mas malakas ka sa kanila. Imbis na gawin mong paghihiganti, mas gusto kong isipin mo na gawin mo silang blessings. Anong blessing, Papa? Minamaliit tayo, lalo ka na. Yun nga anak. Ibig sabihin blessing, dahil doon sa ginawa nila sa akin, tulad niya nagkakaroon ka ng determinado para magsikap, para matulungan mo ko, o para yumaman ka rin someday. Pag nandun ka na sa point na yun na nakuha mo na yung gusto mo, may iisip mo pa rin na, mas gusto kong una mang maramdaman sa dibdib mo na magpasalamat ka sa kanila. Bakit? Kasi nga, kung hindi nila tayo minaliit o hindi nila ako minaliit, hindi ka magkakaroon ng motivation para abutin yung pangarap mo. Kaya habang bata ka, tanggalin mo sa dibdib mo yung bigat, galit at puot. Anak, hanggat nabubuhay ako na lang mag-a-absorb na lahat ng negatibo kung ano man sabihin nila sa atin. Totoo naman eh, marami tayong utang. Totoo naman eh na hindi ako tapos ng pag-aaral. Totoo naman eh na iniwanan tayo ng nanay mo. Ganun talaga anak. Mas masakit talaga yung salita pagkatotohanan. Hindi nga lang talaga maganda yung pag-deliver nila at napahiya tayo. Tandaan mo anak, yung gawain ng mga taong hindi maganda, pag ginawa mo, wala ka na rin pagkakaiba. Hanggat maaari, ipagdasal pa rin natin sila na huwag silang bumagsak o lumagpak ulit kung saan sila galing dati dahil sa naging ugali nila sa atin. Tandaan mo to, nak. Mas gugustuhin kong maging mahirap ka na lang kaysa maging kagaya nila pagdating ng panahon. Kaya tanggalin mo yung galit sa puso mo. Gusto ko, kung aasenso ka sa oras na yon, gawin mo silang blessing sa lahat-lahat ng tagumpay na nakuha mo. Ha? Saka bata ka pa, huwag mo masyadong pinipressure yung sarili mo para sa mga ganyang bagay. Hanggat buhay si Papa, safe ka. Ulitin ko, hindi tulog si Lord. Hanggat ginigising ako sa araw-araw, tingin ko may paraan pa rin siyang binibigay sa akin. At sana nga, kung di man ako nagtagumpay, ikaw yung magtagumpay balang araw. Anak? Okay po, Papa. Hanggang lumaki po ako, dadaling ko po yung payo nyo. Salamat anak. Sige na. Ano ko muna ng pagkain natin doon. Ayusin ko lang muna itong kwarto natin. Ha?